Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ito nga pala yung episode 2 ng Life Lesson Enforced natin, kung saan pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay sa buhay na maaaring meron tayong matutunan na applicable sa atin. So ang pag-uusapan natin ngayon mga Lods is yung mini road rage na nangyari doon sa may Zambales. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa doon kay Miss Yana. So hindi natin ibabash si Miss Yana, hindi natin siya i-judge. Kasi napakarami ng bashing na nangyari sa kanya and judgment. So doon tayo sa mga life lessons, sa mga life experience. Ang sabi nga nila, experience is a good teacher and you can learn from your mistake. Pero bakit kailangan mo laging magkamali para matuto ka? Kung pwede ka naman matuto sa pagkakamali at experience ng ibang tao. Okay? And also, syempre, trending, it will help us to reach more people para ma-share natin yung mga life experiences natin at mga life lessons na pwedeng matutunan doon. So mga Lods, ang unang-unang naalala ko dyan is yung nakasulat sa Bible na hayaan mo magpakasama ang masama. May turo sa Bible na magturo ka ng tama. Pero meron ding turo na hayaan mo maging masama hayaan mo magpakasama yung masama. So, ibig sabihin, meron dalawang approach in a different situation na nakasulat sa Bible. And you have to be smart kung kailan mo gagamitin yung bawat isa ron. So, para sa akin mga Lods, in road, sa kalye, mas applicable yung hayaan mo sila. Sa paningin ni Miss Yana, sa paningin niya, hindi ko sinasabing tama yun may maling ginawa si Kuya Jimmy. Yung pag-change daw ng lane, sabi niya, hindi raw gumagamit ng side mirror. Allegedly, ganun sinasabi niya. So, sa paningin niya, may maling ginagawa si Kuya Jimmy. Kagaya na sinabi ko sa inyo, dyan applicable yung hayaan mo pakasama, yung masama. Kasi, kung nilet go niya yun, at hindi siya nagmatulin na naasar na mag-overtake sa kanan, baka nag-move on na yung mga buhay nila. At wala nang nangyaring ganitong klaseng bashing kay Miss Yana. Di ba? So hopefully yung unang lesson na yun is ma-apply din natin sa buhay natin na hindi lahat ng bagay kailangan natin sitahin. Unang-una, are you authorized to do it? Di ba? Sino ka para pagsabihan lahat ng taong nakita mong may mali? Sometimes you just have to let it go and merong ibang taong nararapat na magsabi sa kanila nun. So pangalawa naman mga Lods, if ever nadayuhan ka sa isang lugar, you have to observe muna and adapt kung ano yung mga nangyayari. So ba't ko nasabi yan? Kasi ako mismo personally nadaanan ko yung kalye na yan. Noong January lang. So, may convoy kami. May nasa harapan. So, nangyayari mga Lods, nag-change din ng lane yung nasa harapan. In a way, nangyayari, sinusundan ko na yon. Parang mas nagiging madali sa akin yung pagmamanayo. Kasi nakita ko, meron siyang iniiwasan. Kasi talaga medyo malubak doon. And also, mabuhangin tsaka malupa yun. Minsan nawawala yung buhangin, nawawala yung lupa dahil maraming dumadaan. Pero naiiwan yung mga malalaking tipak ng bato. So, kailangan mo siyang iwasan. So, kailangan mo mag-change ng lane, i-counter mo yung isang lane, pero wala namang ganong sasakyan doon kung mapapansin nyo, di ba? Ganun kasi doon halos walang dumadaan naman doon. So mga Lods, ba't ko nasabi yun that you have to adapt? Maaring para sa'yo hindi okay yung nakikita mo na nag-change ng lane. Pero sa mga taga Zambales, tanggap nila siguro yun Kasi yun yung experience ko Talaga nag-change sila ng lane dahil nga doon sa may malubak Kasi nga, alam na nila mga malubak yun doon at walang ganong dumadaan, so pwede sila mag-change ng lane. So pag dayuhan ka, observe and adapt. Yun muna, okay? And then, pangatlo mga Lods, isa sa nagustuhan ko naman dun kay Miss Yana, sa mga nakapaligid pala sa kanya. Magagaling yung yung support unit niya, mababait at maayos talaga. And to think, 'di ba? Si Kuya Carl. Nakikita ko yun sa mga TikTok. Hi sa'yo, Kuya Carl. Ang ganda ng ginawa niya, lagi niya pinapaalalahanan yung mga tao. And true enough, 'di ba, nung nagkaroon ng mini road rage, 'di ba? Nag-sorry pa yung isa kasi alam niya na medyo may kalabisan na yung ginagawa. As an influencer, hindi ka dapat nag-a-act ng ganun. Alam ng mga tao nakapaligid yun. Malamang sa aral kay Kuya Carl yun. Kaya sila yung humingi ng sorry, humingi na kagad sila ng pasensya, at akala nila wala na. Yun lang, nag-video pala si Miss Yana. So, gusto kong sabihin na magaling yung support unit niya. Okay? At huwag niyang sayangin yung mga tao nakapaligid sa kanya na nagtuturo sa kanya ng tama. Biruin mo, sinabihan pala siya na wag nang i-post. Ang sinabi daw niya is kaya daw niya. According to Kuya Carl, pinanood ko din And also, doon sa isang video ni Miss Yana, si Kuya Carl yung nag-udyok sa kanya at nagtuturo sa kanya na mag-sorry at sinabon nga daw. So, ibig sabihin, sinermonan siya, di ba? So, yung mga ganong klaseng tao na sasabihin sa iyo yung totoo, dapat i-treasure mo yun. Yun naman yung naging magandang nakita ko. Yun ang positive side na nakita ko naman sa pangyayari na yun. So mga Lods, yung pang-apat naman yung about sa pagsasabi ng sorry. Alam niyo ba mga Lods na hindi lahat ng pagkakamali ay mafi-fix ng simple sorry. Kahit public apology pa yan. Because the damage has been done. Yan ang isa sa mga natutunan ko sa training. Naalala ko dati pagka nagkakamali kami, magsasorry kami. And then kahit simple mistake lang yun, although nasa training naman kami kahit simple mistake lang yun, kahit tumapak ka lang sa linya, parang gano'n paparusahan ka pa rin kahit nagsorry ka na. Bakit?
the damage has been done. Ano ba yung the damage has been done? If you are affiliated in a group of people, di ba? Kagaya siya, affiliated siya siguro sa mga riders na, automatic na yan. Affiliated siya sa mga off-road na mga nagmomotor, yung mga nagbi-big bike, ganyan. Or kung saan man siya affiliated, the damage will be done already. Siyempre, isipin kagad, kamote, di ba? Isipin kagad, hari ng daan. Isipin kagad, mayabang talaga yung mga nagmomotor na yan. Kahit na yung mga nananahimik na mga naghahanap buhay na nagmomotor, maring madamay na doon sa may inakto niya. Hindi man niya sinasadya yun, kahit mag-sorry siya, the damage has been done. So, may mga nababasa pa ako dyan Yung mga iba dyan, nagkaroon na ng big bike, talaga lumalaki na ulo. Akalain mo yun, ikaw nananahimik ka, nag-ipon ka para makabili ng big bike dahil pangarap mo yun. Damay ka doon sa ginawa, di ba? So, yun yung the damage has been done. So, kahit na mag-sorry, meron pa rin consequences. Bakit ko nga ba sinasabi yun? So, you have to be cautious na hindi lahat pwedeng daanin sa sorry. And about naman sa sincerity ng pagsasabi ng sorry mga lods, is debatable naman madalas yan. Lalo na sa mundong mapanghusga. Pero siyempre, it's up to Miss Yana kung paano niya dadalhin yun. Well, nag-effort naman siyang pumunta ron. I don't think na kailangan pa niya ulit pumunta ron. Ako para lang sa akin Kasi nagawa niya na yung part niya na pumunta siya ron. And nakita naman natin, nagantay siya ron. And yung itsura niya ron, di ba? Sabihin na natin na, kumbaga parang, nasa down talaga siya, low talaga yung dating niya ron, 'di ba? So ginawa niya yung part na yon. Alam nyo, ang pagsusori kasi maraming klase ng pagsusori. Merong pagsusori na para matapos ng isang bagay. Kahit na hindi ka mali, minsan ako ginagawa ko rin yon. Kahit na hindi ako mali, sorry tayo, 'di ba? Alam niyo yan, mga lalaki, alam niyo yan. De joke lang, 'di ba? May mga pagsusori na para matapos na, 'di ba? May mga ganon. May pagsusori naman, ang pinakamahalagang pagsusori, lalo na pa nagkamali ka. It's not about getting the approval ng taong nagawan mo ng mali. Kasi maring nagsorry ka sa kanya, sincere yung pagsasorry mo, pero masakit pa rin sa kanya, wala ka na magagawa ron. Pero yung pagsasorry mo na yun is yung pagtanggap mo sa sarili mo na meron kang nagawang mali. You will learn from it and move on. Yun ang pinakamahalaga doon. So mga lods, yung mga taga-Zambales pala dyan, na-miss ko na kayo bigla tuloy. Naalala ko yung nagpunta kami doon. Yung Zambales kasi medyo sentimental sa akin yan dahil nga, yan yung isang mga unang lugar na kung saan pinasyal ko yung nanay ko. Kasi yun yung applicable sa akin Alam niyo naman meron tayong trabaho na hindi tayo basta pwedeng umalis. Hindi tayo basta pwedeng magtawid dagat. Diba? Gilid lang ng dagat pwede sa Zambales. So mga lods, sana meron kayong natutunan dito Disclaimer lang, wala akong binash dito. Wala rin tayong ginudge dito. And pinag-usapan lang natin yung mga bagay na pwede natin matutunan. So yun lang mga lods Thank you.